Hi mga mi, Rhoda is here. Kung ang due date mo ay July, August o September 2026, perfect ang video na to para sa'yo. For today's video ay i-explain ko kung ano ang qualifying period mo, magsasuggest ako ng buwan kung kailan ka dapat magbayad ng contribution, at paano mo makuha ang maximum 70,000 na maternity benefit mula sa SSS. So ano ang qualifying period? Ang qualifying period ay yun yung 12 months bago ang semester ng expected delivery mo. So dapat may 3 hanggang 6 months na SSS contribution ka during this time para maging qualified ka na mag-apply sa SSS maternity benefit. Pero kung target mo ang maximum na benefit, which is 70,000, aim for 6 months na contribution at dapat highest contribution na din. So kailan nga ba dapat maghulog kung July, August o September 2026 ang estimated due date mo? Your semester of contingency is April to September 2026. So your qualifying period is April 2025 to March 2026. So kung ang EDD mo ay first week of July 2026, ang suggested months ko na maghulog ka is from April 2025 to December 2025. Bakit? Baka manganak ka ng earlier than expected, like June 2026. Pasok pa rin ang contribution mo sa qualifying period ng June 2026, which is January 2025 to December 2025. Gusto natin i-sure na pasok pa rin ang hulog mo sa qualifying period. At kung ang estimated due date mo naman is 4th week of September, ang suggested ko na buwan na dapat kang maghulog is from July 2025 to March 2026. Kasi kahit late ka manganak like October 1 or first week of October, pasok pa rin yung contribution mo sa qualifying period ng October, which is July 2025 to June 2026. So qualified ka pa rin na mag-apply for SSS maternity benefit. At kung sakaling wala ka pang contribution sa iyong qualifying period at napanood mo ito ngayong December 2025, may pagkakataon ka pa para makahabol. Ang solusyon, magbayad ng quarterly payment at dahil dito, mahahabol mo na ang contribution ng October at November 2025 at dapat bayaran ito sa December 2025. Edi may 3 months of contribution ka na at pwede ka nang mag-apply ng SSS maternity benefit. Pero kung April mo na ito napanood at gusto mong habulin o mag-contribute sa mga buwan ng iyong qualifying period, which is April 2025 to March 2026, ay hindi na pwedeng habulin ang hulog bumi. Kung wala kang hulog during your qualifying period, hindi ka makaka-avail ng maternity benefit. So kung mag-contribute ka naman ng January, February at March at binayaran mo ito sa SSS sa month of April 2026, hindi na po yun qualified mga mi dahil yun po ay late payment. Ang late payment, ibig sabihin, hindi na po yan isasali sa computation ng SSS maternity benefit. Kaya take note mga mi, April 2026 contribution onwards is considered as late payment. Hindi ba kailangan na sunod-sunod ang contribution sa loob ng qualifying period? Hindi naman. Basta may 3 buwan ng hulog sa loob ng qualifying period, qualified ka na mag-apply for SSS maternity benefit. Pero kung gusto mong makuha ang full benefit, magbayad ng 6 months at maximum rate. So magkano ang dapat ihulog para mag-qualify sa 70,000 SSS maternity benefit? Ang dapat mong ihulog ay 3,000 kada buwan sa loob ng 6 months. At ang pinaka-importante ay dapat lahat ng contribution mo ay pasok sa qualifying period mo. Paano kung minimum lang ang contribution ko sa loob ng qualifying period? Let's say 750 pesos per month lang ang naihulog ko. Pwede bang dagdagan para maabot ang 70,000 maternity benefit? Hindi po mi. Kung ano ang naipo sa hulog sa SSS, yun na ang babasihan. Hindi na siya pwedeng dagdagan o baguhin later on. What if naghulog ako ng 1,050 a month sa buwan ng October to December? Tapos makuhulog ako ng 5,000 sa month ng January to March para maging tag 3,000 na yung 6 months.
Pwede ba yon? Hindi po, May. Yung hulog niyo po sa October to December ay mananatiling 1,050. Pero kung maghuhulog ka naman ng January to March ng 5,000, ay pwede naman po yun. Pero kahit 5,000 ang hulog mo, ang makukuha mong maternity benefit ay hindi 70K. Dahil ang maximum monthly salary credit na i-compute ng SSS ay 20,000 lang. Which is yung 20,000, ang equivalent ng contribution doon is 3,000. So, imbis na 5,000 yung ihuhulog mo, mag 3,000 per month ka na lang. So, ang maximum contribution ni SSS para maka-avail ka ng 70,000 pesos ay 3,000 pesos lang po, mga mi. At ayan na mga mi, sana naging malinaw sa inyo kung kailan ang qualifying period nyo at magkano ang dapat i-contribute ko. Ang estimated due date nyo ay July, August o September 2026. If you have any questions or suggestion, just comment below. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. If you want to know more about SSS, watch our other videos.